Okay guys, ito po yung ating coin. Tingnan muna natin, no. So dapat makilatis muna natin to. Alam nyo kasi guys, sa edad nito, no, year 1981, napakaganda pa na kondisyon nito guys. Meron kasi lumabas dito sa mga 5 centimos na ito, no guys, may common at yung tinatawag nilang mint na Franklin Mint, no, FM guys, no. May proof at merong special uncirculated, no. Pero ito sa coin na itong hawak, hindi ako sigurado kasi itong mga proof coin, kasi pag sinabi mga proof coin meron po yung certificate, no, na mismo na nanggagaling doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito yan, so nakikita nyo, no. Alam nyo guys, itong mga barya na ito guys, nung araw guys, nakakabili na ito ng puto seko, di ba? Nung araw din natuto rin ako mangupit, makabili lang ng puto seko. So ayun, sino bang hindi natutong mangupit yan, no? Kaya kasama sa ating paglaki, no? At alam naman natin na syempre mali yan, at naitatama na natin habang tayo ay tumatanda. Okay, ito i-zoom lang natin guys, no. So nakikita nyo yan, yung katabi ng star na yan, kabila ng star nyan, no, left and right, at napapagitna yung year na 1981, diba guys? At yung katabi nitong star sa may kanan, ayan po yung mismong initial ng FN. So ayan po yung isang palatandaan, kaya check nyo ang inyong mga 5 centimos, baka meron kayong katulad nito guys, no. Ayan po yung FM mint, no. At ito pong 5 centimos nito ay ang kombinasyon po nito ay 1981 A+1 dahil po dito sa marking na ito. Kaya yung pong merong araw, kapag mahaba po yung linya na yan, na malalim na yan, A+1 po ang variation yan. So ayan guys, ano. Then ngayon naman punta tayo sa endemism. Yan, 5 centimos ito. At yung year na example dito is 1981 pa. Pareho ng ating coins guys, no. Ayun yung years niya, 1979 to 1982. Composition, brass, and references game number 225 na ginagamit kapag magli-listing sa eBay or any form of online selling, no. Pwede po natin gamitin yan doon para magbenta. Tapos yung mint niya, ito yung sinasabi ko kanina, the Franklin Mint. Yan, so yung ating coin ay may FM Franklin Mint po ang tawag doon, no? Napagkamala ko pa nga dati na Ferdinand Marcos yan, you know? So, ayan, comments nandyan. Tapos may ubers na tinatawag dia 1, 2, and 3 guys. Reverse nya merong yung 1981 yung ating hawak ay may die A and B. Ayan, no, sa reverse 1981 yung sinabi dito So ayan yung ating gagawin guys, syempre. Ayan, at yung ating hawak na sinabi ko nga kanina, yung combination niya ay 1 plus A na 1981 dahil doon yung may arrow na pinakita ko kanina, di ba? Yung nasa gitna, mahaba siya So ang combination niya 1 plus A 1981. Then punta tayo sa years. Ito, set natin 1981 guys. 1981 yung nasa unahan, yung BSP, yan po yung common na 48% dito guys. Yung BSP, pag sinabing 1981 BSP, meron po yung makikita kayong BSP na nandoon sa ilalim ng pangalan ni Melchor Aquino. Makikita nyo lang po yun, BSP sa kanyang reverse, no. At pag sinabi ng mga 1981 FM, katulad nito nga sumunod yung proof coin guys, 1981 FM proof, at napakakunti lang, may 1,000 lang yung example 0.7% guys. Ayan, at nga nang tulad yung sabi ko kanina, yung mga proof coin na yan, sa aking pagkakaalam meron po yung lalagyan, meron pong certificate yan, naka-blister pack po ang mga yan, ano. Hindi ko lang sure sa taong mga ito, or baka nga may lumabas sa sirkulasyon kasi wala na tayo mapagkuna ng impormasyon. Pero guys, ano, kung meron kayo dyan at marunong kayong tumingin, maaring isa ang hawak ninyo, no,
kung hindi siya BSP at Franklin Bean siya, ay maaaring isa po yan dito, maaaring approve yan or special uncirculated itong 1981 na pangatlo, yung mas mababa sa lahat, 0.6%. So mas malaki ang chance na yung aking pong hawak ay special uncirculated po yan. So nakita naman niyo po yung kondisyon, di ba? Napakaganda, napakakintab. At kung pag-uusapan naman natin po ang value niya, yung presyuhan niya kung ibebenta, no, bukod sa kanyang face value na 5 centimos, guys, di ba? Dati pambili lang ng puto seko, pero pag ganyan ang ating coin, guys, para sa akin maituturing na nga po yung rare coin na po ito, old coin na rare coin pa, at napakaganda nga ng kondisyon. At ngayon, guys, hindi lang puto seko ang mabibili niyan. Baka sa aking tansya lang, kung bibigyan natin ng value itong mga ganitong klase ng coins, lilibuhin na po ang mga value niya, no? Yung akin lang tansya, guys, no? Nasa libo na po ang value nito, guys. Rare, di ba? Kaya ang sinabi ko kanina doon sa thumbnail, di ba, old but gold. So hindi siya literal na gold, no? Huwag po tayong baka sabihin nyo naman, di naman ginto yan, no? Huwag po tayong magpakaisip bata, ano po yun, old but gold. Kung atin pong iintindihin ang ibig mo sabihin nun, guys, no, kung meron ka pong isang bagay na napakahalaga sa iyo, matanda na siya, no, at bibihira na lang, guys, no, napakaganda ng isang bagay or antique, no, napakahalaga. So pwede po nating may apply yung salitang old but gold. So ibig sabihin napaka-valuable nitong coin na ito. Alright, guys, so ayan na po, no. Doon po sa mga sumasang-ayon siyempre dito sa ating content ngayon, guys, mag-comment lang kayo upang makipagpalitan tayo ng mga kuro-kuro, no, guys. At doon naman po sa mga hindi sumasang-ayon, bahala kayo sa buhay nyo, no. Basta po ako nagbibigay ng informasyon. Kung hindi nyo ma-appreciate, so be it. At doon sa mga appreciate, pagpapalain po kayo kasi meron po kayong nadadampot na kahit na papaanong impormasyon sa ating maliit na channel, no. Ayan, so maraming salamat, especially sa mga members, guys, members natin na nandyan lang. At huwag po kayong mag-alala at may mga inaasikaso lang at tayo po ay magkikita-kita rin at ayusin natin yan. So mga regular viewers, no, maraming salamat din sa inyo. Subscribe na po sa mga baguhan dyan. At next time, God bless you all po. Out na tayo.